Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali kung nasaan mga lugar. Dito sa San Diego, gabi na. It's 9 PM. Wala tayong karong oras, pero baba tayo ngayon. Hindi natin papalagpasin to, mga boss. Ako nga pala, si Jing Makasinag. Welcome back to my channel. Jing Makasinag, ang inyong kapayong. Sana'y maayos ang kalagayan niyo lahat, mga boss. Re-reaction na lang natin itong video na napanood ko kagabi. Medyo gusto ko lang kunin yung kabilang side na ginagawa. Kasi si Roy Padilla, mga boss, sa totoo lang, idol ko to si Roy Padilla. Kaya ito yung title natin, nilecture siya ni Tito Sen, di ba? Kasi si Roy Padilla, idol ko to, bago pa to naging senador. Idol ko tong tao na to Pero nung naging senador siya, medyo twista siya ako ng konti. Hindi ko na siya hinahanga sa mga ginagawa niya, sa mga sinasabi niya. Lalo na nung nakikita ko yung political views niya. Kasi syempre kahit na idol natin siya sa larangan ng pelikula kasi magaling siya umarte nung kabataan kasi kabataan namin, generasyon namin yan yung mga pelikula niyan. So anyway, nung naging senador na siya mga boss, parang umasa ako din na matindi tong tao na to, number 1 senator di ba? Yung magamit niya yung talino niya kasi matalino siya Kahit na hindi siya nakapag-aaral ng abogacya or kahit na hindi mataas sa pinag-aaralan niya o kahit na sabihin natin na wala siyang experience sa politika pero yung advocacy niya medyo hinahangaan ko pa rin dati nagsisimula siya mga kampanya. Not until na medyo naging nakikita ko sa kanya parang naging one-sided na siya simula nung napunta siya sa posisyon na yan. Naging talaga siya politician na yung style niya, nawala na yung pagiging independent na individual na tao kagaya ng dati na nakikipag laban kahit na walang political na kakampi, di ba? Kahit na walang kampi politician, nakikipag siya. Nakikibaka sa masa or something like that, di ba? Yun ano niya na-style niya noon. So anyway, kagabi may napanood akong video na medyo gusto ko lang reaksyonan o ewan ko sa inyo kung ano yung magiging reaction ko sa video na to. Pero gusto kong panoorin natin ng sabay-sabay at para magkaroon tayo ng idea kung ano yung tinutukoy ko na nilecture siya ni Tito Sen. Okay, itong video na to, panoorin natin. Meron din po tayo kasing isang video. Tala. Share natin. Okay. Meron din po tayo kasing isang video na inaamin po ng ating Pangulo na mayroong troll. Pwede po bang papalabas po natin yon? 2016 pa. Kaya lang mga boss So dito sa sa part na to, parang meron siyang sinasabi, meron siyang pinupush kasi na batas na anti-troll farm na parang gano'n, di ba? Na batas na gusto niyang i-push. So gusto niya ma-make sure parang inaano niya yung mga cabinet members na nandun sa Senado na inibitahan nila na gusto niya ma-make sure na talaga ba kayo wala kayong troll farm. Yung gobyerno ba natin walang troll farm, di ba? So ang sagot naman ng PCO, wala, di ba? Wala daw silang troll farm, hindi sila nagharap ng kahit ng troll farm. Yun ang sinasabi, yung sinagot nung isa na unang part ng video na to. Pero itong part na to, ito lang yung gusto kong reaksyonan Malayo pa tayo. Nag-start talaga ito dahil noong 2016 nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, pinapanat-panatan tayo ng Rappler. Sabi itong video na to mga boss, ang alam ko ano to video to noong pang 2022 na kumpanyahan pa yata to matagal itong video na to, itong pinulot niya na to The only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating... So, yun lamang po. Uli, tatanungin ko po kayo.
Wala, ito po, pwede natin paimbestigahan ulit ito kung gusto po ninyo. Kung ito ay galing talaga sa tunay o ito po ay gawa-gawa lang ng AI o ano. So, ibig sabihin mga boss, ang sinasabi dito ni Binoy, ni Senator Bong, ni Robin Padilla, ang sinasabi niya dito, na pinagdududahan niya itong video na to. No, parang gusto niya marinig sa PCO na, ano ba, ito ba AI o ito ba totoo o ano? Palagay niyo ba, ito, gusto niyo bang paimbestigahan natin to para malaman natin kung totoong kay Bongbong Marcos nang galing itong video na to? Parang gano'n, di ba? So, nagdududa siya sa sagot ng PCO na wala silang troll farm kasi kay Bongbong Marcos mismo nang galing na nag-hire siya ng maraming troll, di ba? Maraming troll, di ba? Sabi niya. Tanong lang po uli. I would like to Ayan, dyan na sumagot si Tito Sen. Makita mo yung mukha niya, nagbago na yun. Nagbago yung expression ng mukha niya. Pero nung bago yan, makikita mo yung ngiti niya na para siyang Tanong lang po uli. para siyang sigurado sa sinasabi niya. I would like to inform you that that was a joke. Yeah, He meant a joke because tinitira siya ng mga troll noon. So ang ginawa niya, kunwari mayroon siya sariling troll. But I assure you that because I know it for a fact. But anyway, you go ahead with your question. Apo. Nakita mo si Tito Sen doon sa sa part na yon na medyo para siyang natidismaya sa style ni ni Robin kasi nga parang yung go to website meron you siyang love. agenda na gustong palabasin, na gusto niyang kunyari hindi niya alam, kasi itong video na to halata na itinid lang sa kanya ng niya ng tao niya, kung sino man nag-pitch sa kanya na to sa mga niya sa mga tauhan niya, binigay sa kanya itong video na to. Ito boss, gamitin mo to, di ba? Parang gano'n gamitin mo to, tanungin mo sila itong video na to, si Bongbong Marcos mismo nagsabi na sila namimili sila ng troll farm. Di ba, bumili siya mismo. Kaya hindi sila makakatanggi kasi mayroong ebidensya na sinasabi niya na bumili siya ng troll farm para ipanglaban nung kampanyahan. So sigurado sila rin Padilla kasi nga ifinid sa kanya yan ng tao niya o sino man yung mga staff niya na nagre-research para sa kanya, pero hindi pinakita yung yung buong kabuuan ng video na yon. Pero kung mapapanood yung kabuuan ng video na yon, it was meant to be a joke. Hindi talaga nag-joke lang siya kasi nga pinagtutulungan siya sa social media ng mga troll farm. So nag-joke siya na siya mismo mag-hire ng troll farm. Pero ito sabi ni Robin Padilla. Naniniwala na dapat may troll ang gobyerno? Sabi niya. So ang ginawa niya, kunwari mayroon siya sariling troll. But I assure you that because I know it for a fact. But anyway, you go ahead with your question. Apo. Ang atin po bang ahensya, APICO, ay naniniwala na dapat may troll ang gobyerno? Natawa ako. Natawa talaga ako Natawa ako sa Hindi ko kailangan sagutin at itanong sa kanila. Dapat wala. Ayon sa kanila po, ay wala. Pero actually, paulit-ulit naman kasi. Tinanong niya na kanina yan paulit-ulit tinanong na naman niya Kasi wala na siyang matanong na na siya na nabara na siya ni Tito Sen di ba? Na-lecture na siya ni Tito Sen na yung pinapakita yung video is a joke. So para siya hindi lang siya madiretso ni Tito Sen na ikaw ba, totoo, Senador Robin Padilla, naniniwala ka pa talaga sa video na yan? Hindi mo muna fact-check yung video na yan, but pinipresent mo sa Senado. Hindi ka sigurado at hindi buo, out of context yung pinakita mong video, tapos ipipresent mo sa Senado. So sinasayang mo yung oras ng mga tao di ba? talaga bang wala? Sa mga resources na binibigay sa inyo, malay naman namin na wala.
Sa totoo lang, waste of time ang ginagawa. Ay, Senator Robin, sa totoo lang, waste of time ang ginagawa mo dyan. Hindi ko alam ba't mo ginagawa. Kasi yan ang kalakaran. I mean, I'm speaking for myself. I mean, Opo. of course, Yung nauna pa nga dito, putol itong video na to pero yung nauna dito, kung mapanood nyo, itong kabuuan ito, hindi ko makita pero yung yung kay Yusek Castro na ano daw, voice recorded na conversation sa isang troll na sinasabi natin ni Roy Padilla na baka daw si Yusek Castro na lecturean din siya ni Tito Senton official statement. Again, I'm defending their budget. And I'm only saying this based on what is transmitted to me. But not that I don't believe you, Secretary, but because it happens in real life, we don't know. So I am told they do Nawala not have po. trolls. Opo. I am told they do not use government funds for fake news and trolls. All But- organic supporters. They're all All organic organic. supporters. all organic supporters. So, para magsalita sila ng ganyan, itong grupo na to, ng PCO, under oath to mga to, tsaka inibitahan to mga to, hindi to magsisinungaling, So, sana, kung totoo na talagang maniniwala si Roy Padilla sa sinasabi ng PCO, yung representative ng PCO na walang troll farm, sana paniwalaan talaga nila, di ba? Kasi ang gusto lang nilang marinig, di ba? And if you have any proof, please tell me. And I would be happy to call them out and to prove that to them. Meron po kasi Nga yung proof niya kaya nabara din Tito Sen nga Yes. po, maraming salamat po, ginang tagapangulo. Meron po kasing lumabas na voice recording. Yan. Kung pwede po natin mapanood, para sa inyo po manggaling kung totoo ito o ito ay AIO o ito'y kagagawan lang ng mga ibang taong gustong manira. Pwede po natin mapakinggan. Nauna pala yung hindi ko alam ba't nauna pero yung napuluto nila sa magkabaliktad na to. Tawag po natin dito ay Anti-Troll Farm Act. Kung pagbabasihan po natin yung sinabi ng ating mahal na senadora na ang gobyerno ay hindi dapat kinukonsinti ang troll farm, maaari po ba nating malaman kung Ayan na po. Humingi ka na naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin Sinunod naman po na. Tsaka isipin nyo mga boss nasa Senate hearing ka magpe-present ka ng something na gusto mong i-justify yung gusto mong i-prove na magpapasa ka ng patas dahil sa mga ganitong example. Gawa-gawa lang ng kung sino-sino to hindi niya nakakilala kung sino gumawa na to Kumbaga, is not enough to present, hindi matibay or para sa akin waste of time na para ma-satisfy mo yung pamanonood or makinig or para ma-convince mo sila na yung sinutulong mo is napaka-strong, Kasi masyadong mababaw para sa akin, mababaw to. Namin. Puro nga kayo palpak Puro kayo hingi ng budget. Wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. 20 na troll. Sino yan? Yung grupo po ni Madarahog. Kasama sila Rosalinda. Taga-Bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humihingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kamusta. May magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabobohan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang bulsa? Sa totoo lang, nag-aabono na nga ako. Wala akong pera.
dahil sa kahingi nito si Madarame. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, Madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita, record din to pag-uusap natin. Shit. Sinatayan ako. Ayon po sa mga... Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, ha? Opo. Pwede, sabi niya, pwede niyo pong sabihin na hindi sa inyo. Hindi nga sa kanila, ikaw percent yan eh. Di ba? Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. Opo. Ang sinasabi Si Robin. lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba? Sabi nila, ikaw eh, troll na tingin mo eh, Brad. Ikaw pa lang. Ha? Troll na dating mo. Kasi ang dating ng ng balita mo, daw. Ha? So, daw, chismis yan, sabi-sabi sa'yo. Kung sino man nagsabi sa'yo, napaka-uto-uto naman ang naggawa ng video na yan. Nagpadala lang ng voice audio na yan sa'yo. At ikaw naman, nagpakuto ka naman kung sino padala. No, Brad. Sino po ba ito? I have no idea. I was about to ask you, Opo. who is it supposed to be? Can you please? Tapos tatanong mo kung sino, alam mo naman kung sino. Alam mo naman kung sino eh. Hindi mo alam, nasigurado kang kung sino, pero meron ka ng alam sa isip mo. State on the record. Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni Yusek Ang sabi daw po nila, sabi niya, di ba? Ang sabi daw po nila, talagang mga ano niya, yung mga hindi ka sigurado eh. Isipin mo, Brad, pumunta ka ng Senado, dahil po pa si Gutesa eh. Si Gutesa, ang binasa, di ba? Ikaw, pumunta ka sa Senado, magdadala ka ng voice audio, tsaka ng isang video, di ba? Naputol. Tapos yung voice audio, di mo alam kung sino. Tapos sasabihin mo ngayon, panig daw. Eh di, napapaligiran ka pa ng troll. Bago ka maglinis ng troll sa paligid, sa Pilipinas, linisin mo muna yung troll sa paligid mo kasi nadadali ka ng mga troll mo. Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. Recording ni Yusek Claire Castro. Sigurado siya, oh. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. Siyempre may binabasa niya yung report ng kung sino mang staff na nag-report sa kanya ng ano niya, boss, ito, basahin mo to. Ito, sabihin mo sa ano to, si Yusek Castro to. Kasi ganito yun eh. Nag-present sila sa akin. O nag-present tayo sa kanila. Sabihin natin sa kanya. Nag-present ka ng audio recording. Boss, ito. I-present mo sa sa Senate. Sigurado kami si Yusek Castro yan. Troll yan. May kausap na troll, di ba? Siyempre, ikaw naman, tatanggapin mo. Papakinggan mo. Ngayon, sasabihin mo. Teka lang. Ito ba yung boses ni Yusek Castro? Papakinggan ko muna. Di siyempre, ikakumpara mo, di ba? Pag hindi magkaboses, ngayon, magdududa ka na. Taka, sigurado ba kayo na si Yusek to? Baka mamapapaya tayo dito. Or, talagang ikaw, na mahina ang pag-intindi mo at ang gusto mo talaga, madiin yung isang tao. Yung purpose mo, yun ang gusto mo mangyari. Kaya kahit na hindi ka sigurado, hindi mo na pinakinggan, hindi mo na inaaral, dahil tiwala ka sa crew mo, sa mga balasubas na, pasensya na, mga balasubas na crew mo, dahil ang gusto nila makagantay kay Yusek o sa administrasyon para madali nyo. Di ba? Gumagawa kayo ng mga bagay na nakakapahamak din sa inyo. Yun ang nangyayari sa inyo eh. So hindi po, sa inyo po hindi galing sa kanya. Opo. Instead of Ayan, napagalitan na naman tuloy siya. Buti nga si, kung ako dito kay Tito Sen, hindi ko, siguro, ako, ganito, minsan ganito, meron tayong ganitong pakaramdam eh. Correct me if I'm wrong meron tayong ganitong pakaramdam bilang Pilipino eh. Kapag yung napapanood natin sa harapan natin, na gumagawa ng kahihiyan, alam natin na gumagawa ng kahihiyan, tayong nahihiya para sa kanya. Tayong mga Pilipino, meron tayong ganong pag-uugali eh. So, gumagawa tayo ng paraan para matapos na yung kahihiyan na yon in a nice way para matapos na yung tayong nahihiya para sa kanya. So, gano'n akong nakita ko kay Ken, gano'n ang nararamdaman niya.
nahiya siya para kay Robin, sa ginagawa ni Robin, na ayaw niya lang pahiyain. Kasi ganyan na naman, yun na naman, kaya last episode natin, na pinag-usapan natin, gano'n na naman. Ayaw ipahiya ang isang tao dahil baka masaktan sa kanyang ginagawa, masaktan ng damdamin. Pero, kung tutusin, walang masama kung sasabihin mo yung totoo, direktahan, nang hindi ka makakasakit. Kung masaktan man siya, sana masaktan siya para hindi niya na ulitin sa susunod. Di ba? Pwede niyo sabihin, hindi Tito Sen, Boss, Robin, Sen, Senator Robin. Sa totoo lang, yung ginagawa mo na yan na na pagpapalabas ng mga ganyan, hindi allow dito sa yan, nakakaya yung ginagawa mo kasi makapahiya ka sa ginagawa mo. Di ba? Huwag mong gagawin niya kasi okay, kung ayaw mong sabihin ng gano'n, suspended mo muna yung session. Tapos kusahin mo siya. So, huwag mo nang gawin yan. Makapahiya ka dyan. Kasi hindi sinisik yan, di ba? Pero anyway, ang ginawa ni Tito Sen ay para sagipin din siya. Sana pinabayaan nila para kasi siya 100% siya 100% siya dun sa niya, sa allegation niya. Na sa bandang uli, sabi niya dito, di raw siya nangakusa. Pero kita na sa mga salita niya, sa kilos niya, sa punto niya, na meron siyang pupuntahan sa na to, sa allegation na to. Kaya lang naharap niya siya ni Tito Sen. Sana nga di na kayo naharap. Naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for voice print? Imbis na nangungula tayo, nagbabanggit tayo ng pangalan. Because We're I cannot- mentioning the name of Yusek or Attorney Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Para I agree with hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga balitaan. Because I will give you an advice from Denzel Washington. Sabi niya, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Ay, ganun lang. So, yun, mga boss. Anyway, so, ang point ko dito kay yung nilecturean si Tito Sen, di ba? Nilecturean siya ni Tito Sen. Okay? Kasi, nakikita ni Tito Sen na nung una pa nga, sinasabi ni Robin Padilla, wala daw siyang personal na ma-attack, panay political lang daw, ang attack niya. Ganyan. Pero kitang-kita yung motibo niya nung una pa lang na talagang gusto niyang ipahiya si Yusek at saka si Bongbong Marcos. Pero buti na lang si Tito Sen, medyo sinagip siya ng konti, di ba? Sinabihan siya, pinagilan siya, binara siya ng konti, in a nice way, parang hindi niya na ituloy yung kahiyan na yan. Pero sana nga, Tito Sen, pinabayaan niya na. Pinabayaan niya na magsalita, lalo mapapaya di ba? Kasi minsan si Robin, sa totoo lang, sa tuwing makapanood ko to sa session hall, kapag mayroon silang Senate hearing, kung ano-ano sinasabi talaga, sa totoo lang, ang daming mga talumpati na to, kahaba, yung pala mga Tagalog, sa katutak na po, ng pangarang pagkagalang-galang na tao, di ba? Minsan overacting na rin di ba? Pero, style na yan, okay lang, sige, basta ang delivery mo, lagi sana may laman. Sana laging may matututunan, sana laging mararamdaman namin na totoo, yung sinasabi mo, sincere ka talaga. Pero, minsan, yung ganyan diskarte niya, yung maginoong style na na pananalita, akala mo, napakagalang, sa totoo lang, wala na wala nang karisma di ba? Wala nang karisma ang style mo ngayon, Brad. Sa totoo lang, noong araw siguro, yung mga style mo sa pelikula, pag in-interview ka, yung mga babae kinikilig sa'yo, yung mga umayad sa'yo, nahangaan ka, pero nandiyan ka sa Senado, Brad, lalo na nakikita ng mga tao na kumikiling ka sa isang side, sa Duterte ka, lalo na sinabi mo na pag sinunog ka, mga may Duterte ka, napakamaling diskarte para sa akin dahil halatang-halata na dahil napardon ka ni Duterte noon na ang laki ng tanaw mo ng utang na loob sa kanya. Yung pagkapanalo mo sa pagka-senador, boss, hindi si Duterte may kagagawa niyan, mga taong bayan yan. Di ba? Kahit na sabihin natin si Duterte ang nakumpanya para sa'yo or nagamit mo yung pangalan ni Duterte para manalo, mga taong bayan pa rin nagdesisyon para iboto ka.
dahil nagtiwala sila sa'yo, dahil naniniwala sila sa'yo, dahil matalino ka, magaling ka, may sarili kang paninindigan. Malupit ka nga eh. Dati, narinig ko yung mga banat mo, malupit ka nga eh. Pero, nung kumikiling ka na sa kabilang side, na alam mo naman, isimpatya mo kay Pangulong Duterte, naintindihan ko dahil siyempre, sinasabi niyo matanda na, o ganyan, na nakakulong, or kinidnap, or whatever, kung ano pang reason nyo na pinaglalaban nyo. Di ba? Na para lang mapasama yung administrasyon. Alam nyo naman, mga boss, kagaya mo, ikaw, nakulong ka, napawalang sala ka, di ba? Kung si Pangulong Duterte, mapapatunayan na wala siyang sala, mapapawalang sala yan, makakawala yan, di ba? Makakalabas yan. Pero kailangan yung dumaan sa due process, kailangan yung pagbayaran kung meron. Di ba? Hindi pwedeng istasin nyo siya o gagawa kayo ng paraan o i-destabilize nyo yung gobyerno para makuha nyo siya sa paraan na gusto nyo. Hindi gano'n yun. Paano naman yung mga tao na naghahanap din ng hustisya, mga totoong nabiktima ng nakaraang administrasyon. Kasi hindi nyo masasabing wala. Kasi kung wala, hindi sana wala. Sana walang nagreklamo, di ba? Kaso meron eh. Merong nagreklamo. So, sabihin, meron talagang nangyari. Di ba, mga boss? Anyway, meron pa akong video yung papata dito. Roy Padilla, marami pa akong gustong itapik tungkol kay Roy Padilla eh. Gusto niyo isa pa? Tsaka lang mga boss ha. Pero papakita dito, yung pagsagot ni Yusek doon sa, bago natin, huwag tayo magtuloy-tuloy. Meron si Yusek kasi sumagot eh. Okay, itong part. Robin Padilla ng umano'y troll army ng gobyerno. Bida raw dito si Undersecretary Claire Castro at ang Pangulo mismo. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Pasensya naman, ginagawa naman po namin lahat yung script na pino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga Libo-libo na troll army. troll farm mismo ang maging modelo. Definitely, yung ibinigay niya. At umano'y troll farm ng gobyerno. Okay, yung una, thank you for your time. Una po, itong audio clip ninyo daw at umano'y troll farm ng gobyerno. Okay, yung una muna na, boses po ba ninyo ang naroon sa ipinresinta ni Senator Robin Padilla? Halatang hindi. Definitely, yung ibinigay niya na detalye doon, fake news yun. So, siya na nagsusulong ng anti-troll farm na gumagawa ng fake news, dapat siya mismo ang maging modelo. Hindi siya dapat maging kasangkapan sa pagpapalabas ng fake news. So, unang-una sinabi nila. So, dapat malaman natin sinong nila. Sino nagsabi sa kanya? Yung mga chismosa niyang troll farm. Na yan daw, di umano, ay audio clip na nandoon ako. Or ako yung isa sa mga tao na nagsasalita dyan. So dapat malaman natin sino nagsabi sa kanya. Pangalawa, sino ba yung source niya? Hindi ba dapat na-vet muna ito bago yan inilabas sa Senado? Yun ang sinasabi ko. Sana bago niya nilabas, sana binerify niya muna mabuti. Di ba? Kasi may kahihiyan niya, ginagawa niya na yan, nakakaya yan, di ba? Lalo na kung matataas din na tao yung ginagawa mo. Alam namang hindi pa palaging maya. Tapos, halata namang pege yung pinakita mo, di ba? So, doon pa lang dapat maging responsable ang isang tao, lalong-lalo ng isang senador, lalong-lalo na rin kung fake news yung ipapalabas or misinformation. Kasi makakasira talaga yan sa ibang tao. So, you're confident na kapag ito po ay ipinresinta sa NBI for, I don't know, audio imprint, sabi po ni SP Soto, na lalabas po ito spliced lamang. Hindi siya spliced. Hindi ako yun. Okay. Spliced, hindi ako yan. So definitely, malakas ang loob ko. So baka mahiya sila kasi mali yung ibinigay nilang info. Okay.
Yung pagkakaroon naman po ng troll farm, tama po ba yun na sinabi rin ni SP Soto in defense of the President na ito po'y biro lang na sa isang kampanya, ang sabi ni PBBM dati ay mayroon din daw siyang troll farm? Sa amin ngayon, wala po talaga kasing troll farm. Kung sabi po yan ni SP Tito na yan talaga for a fact ay alam niya na nagbibiro ang Pangulo. So yun na po ang ibig sabihin niyan. Hindi po kami nag-hire ng anuman, sino man. Ang mga tumutulong at sumusuporta talaga lang pong mahal ang Pangulo. Okay. So isusunod-sunod ko na po, hindi sila magkakarelasyon yung mga tanong natin. Si dating MECO Chair, Silvestre Bello naman. Ito, okay na yun, mga boss. So, maliwanag, sinabi ni Yusek, wala silang troll farm. Walang troll farm, okay? At hindi si Yusek yung boses nung ano na yon, nung video, ay nung audio recorder na yon. So, ako para sa akin, nababasesan ko siya eh. Pero ayoko din magbintang. Pero maraming nagsasabi sa social media na si Badoy ito yung nagsasalita na yun. Pero syempre, hindi natin mapapatanayan yan. Mahirap. Pero kabusin na ni Badoy. Di ba? Kung kalala si Badoy, si Badoy. Anyway, kung sino man siya, hindi natin masabi. Baka mamaya, gawa-gawa lang din yan ng iba. Kunyari, kasi ngayon, mahirap nang magbintang ngayon basta-basta kasi yung AI, nandiyan dyan, di ba? Pag nandiyan dyan yung AI, kailangan mas doble ingat, triple ingat natin sa paglabas ng mga balita kasi hindi mo masasabi lahat ng mga lumalabas kung totoo. Di ba? Minsan, kala mo totoong-totoo, hindi naman pala, di ba? Yung video nga ng style ko, di mo naman totoo. Nakata yung video ni Sally ko, nakailang part na, part 6 na yata. Paiba-iba ang itsura niya. Di ba? Paiba-iba sinasabi niya. So, di ko alam kung tama yung... Ewan ko ba? Kung ano yung gusto lang palabasin doon sa video na yun. Siyempre, ang daming naniniwala. Ang daming umaasa na totoo yung mga sinasabi para nga naman... para siyempre may panlaban sila sa sa administrasyon, di ba? Pero kung nasa matinong pag-iisip ka sa totoo lang, mga boss, hindi ko minamalit yung mga naniniwala sa sarili ko. Kung nasa matinong pag-iisip ka talaga, hindi mo paniniwalaan yung ganung klaseng istorya. Kasi kagaya ko, di ba? Meron akong kaaway o meron akong gustong gawa ng kwento, gustong pakasuhan o gustong itrobol, gagawa akong video. Sasabihin ko lahat-lahat ng kasinungalingan, gagawa ang kwento. Pwede ba yung ganon? Paniniwalaan na agad ng mga tao at saka ng korte. Pwede ba yung ganon? Excuse me Pero ito, meron ako paparinig sa inyo. Last na to Napakahaba tayo ngayon. Napakahaba tayo ngayon eh. Pero meron akong papakita sa inyo ulit na isang video pa. Eto. Last Friday daw, his brother, Sir Bong, was not allowed to visit him at the detention. Did it reach to you? No. I have to clarify that. No, that is not true. I made a mistake kasi ako yung nagta-traffic nung scheduling ng mga tao na bibisita sa The Hague. Noong merong pinasa sa akin. Ito ba yun? And there is practice sa hospital personnel. Hindi ko lang alam kung anong mga incidents. But tinanong ko siya, wala sa akin ang timeline. And then suddenly, officials from the Philippine Embassy in the Netherlands nagsasabi. Nagsabi naman sila doon that hindi ito yung video na sinasabi ko, mga boss. Hindi. Sorry. So, hindi yung video na gusto ko i-topic eh. Pero anyway, yung sinasabi ko na nag-tantrum doon sa title ko, sa thumbnail ko. Kasi nung kanina, may napanood ako video na ini-interview siya at sinasabi niya yung mga nararamdaman niya sa ngayon, sa nangyayari sa administrasyon, bakit daw si Salticon pinayagang umalis, bakit si Romualdez pinayagan na mag-resign, bla bla bla, ba't hindi pa nakukulong. Ngayon, hindi ko alam kung ba't nagkakaroon ito si Sara. Samantalang abogado siya, di ba? Pero sa bagay, sa
sa dami ng mga video nilabas ni Sara Duterte sa mga interview niya, sa mga statements niya, simula pa nung nagkagalit sila ni Bongbong Marcos. Hindi na ako magtataka kung ganito siya magsalita, ganito siya umarte, kahit na alam ko na vice president siya o kahit na alam ko na abogado siya. Kasi hindi na nakapagtaka sa dami ng mga palpak na sinabi niya, sa dami ng mga pambabalahura niya, paninira niya sa gobyerno. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klase na tao. Sa totoo lang. Ngayon ako, sa TV ngayon lang nakakita ng ganyang klase. Lalo na yung vice president. So wala siguro sa history natin na masasabi na ganyan sa politics, na ganyan ang style. Pero dahil sa ganyan ang style nila, ng mga Duterte, dumami na ng dumami. Nanganganak sila, nanganganak. Diba? Dumatami sila, yung mga nakakayang style na pambabalahura lang, naninira lang, kahit walang laman yung mga sinasabi nila. Pero dahil siguro nasanay sila sa style ng tatay nila, panay gano'n ang pinapakita, panay galit, panay mura, panay pagbabanta, di ba? Sampaling kita, gusto mo, bahay lang tayo, gusto mo. Panay pagiging siga, pagiging kanto boy and kanto girl ang style nila, na hinatuwa ng mga regular na Pilipino, yung mga pababawang Pilipino, gusto sabi na mga mahirap, pero karaniwan sa mga taong mga pag-iisip, mga violente, nagustuhan nila yan, yung style na yan. Kaya nasasabi ko na nagustuhan nila kasi nung mga panahon na si Duterte tumatakbo na nagustuhan ko rin yan, yung style na yan. Gusto ko. Kasi nga, kailangan ng Pilipinas ng ganyan presidente, yung matapang, yung kamay na bakal, di ba? Para tumino yung Pilipinas. Pero hindi pala ganoon matandaan mo sa ganung paraan ang pamumuno, hindi ganoon, mali pala. So pero sila siguro nag-work yung ganyang style nila sa Davao, napatino nila yung mga tao sa Davao, napasunod nila, napaganda nila yung Davao, kaya ginawa nila, gusto nilang gawin sa buong Pilipinas, mahirapan sila ng ganoon. Sa Davao pwede pa siguro isang lugar, sa Davao, barrio, barangay o city, di ba? Na implement yung ganung batas, baka pwede pa mag-work yun. Di ba? Pero kung isang buong bansa, isang Pilipinas, ang daming makakalaban dyan. Ang daming makakalaban dyan. Sa Cavite pa lang, ang daming makakalaban. Laguna, Cavite, Batangas, di ba? Ang dami di ba? Yung mga tao na hindi papabor sa kanyang style So, pero, nasanay sila ng ganyan, kaya si Sara Duterte, kapag nakakita siya ng mga kagaya ng style ko, na nasa laya pa rin ngayon, kahit doon may nagtuturo na ng ebidensya o may nag-spill na ng mga kwento tungkol sa kanya, Martin Romualdez, bakit daw nasa laya pa rin ngayon, ba't hindi raw mapakulong, hindi raw ma-kidnap, gaya ng ginawa sa tatay niya, o bla bla bla. Kasi nasanay sila ng gano'n, na kapag tinuro ng kung sino man na may ginawa kaya dito, aresto, patay, di ba? Kagaya ginawa nila sa mga biktima noong araw, wala nang due process. Pero itong ginagawa ni Bongbong Marcos, due process to, ayaw niyang gumawa ng mga bagay na maaring siya naman ang mabalikan ng mga kalaban dahil hindi siya sumunod sa due process. Di ba? Kaya pinipilit nila si Bongbong Marcos na madiliin, na puwersahin, na kulong na itong mga to, kulong nyo na yan, kulong nyo na to, may kaso na yan, anong ginagawa mo? Ba't ang bagal mo? Kaya nila tinuturuan ng gano'n para si Bongbong Marcos ay kapahan o mataranta o gumawa ng mga bagay na hindi naayos sa kanyang pag-iisip at wala sa batas, at saka nila babalikan na yun. Ba't mo ito hinuli? Illegal pag-awal mo dito. Yun ang style nila. Hindi nila alam. Sa ginagawa nila, kala nila, yung mga style nila, kala nila, mananalo sila sa ginagawa ni Bongbong Marcos. Kala nila, weak si Bongbong Marcos. Napakatindi ng tao na yan. Napakatalino. Napakatibay ng loob. Isipin mo, lahat ng mga mayayaman, mga matitinding tao, kalaban mo, di ba, sa buong Pilipinas. Di ba? Siya naman, wala naman siyang mga mabibigat na mga tao na nagsasabi sa kanya na may bala sa iyo, boss. We got your back. Wala namang ganun di ba? Talagang ginagawa niya lang talaga yung tama at mas maraming naniniwala sa tama, kaya malas ang loob niya. Pero sabihin mong labanan ng mga walang iya, lahat na ng walang iya, kalaban niya na ngayon. So, delikado ang buhay niya kasi pwede siyang ipapatay ng mga yan kasi style na nila yan, pwede siyang mapatay anytime. Pero
Sana huwag mangyari yun, di ba? Pero, sa dumi ng pag-iisip sa politika sa Pilipinas, hindi imposible na mangyari. Kaya sana ingatan siya ng Diyos. Sana ay protektahan natin si BBM. Kahit na hindi siguro si BBM, kahit na sino maging presidente, dapat hindi mangyari yung ganyan na may mga assassination na mangyayari. Hindi maganda. Ito ay labanan lang ng politika, labanan lang ng kapangyarihan, ng posisyon, ng galing, di ba? Walang personalan, wala dapat sakitan, dapat bandang huli. Ang inisip natin lagi, kapakanan ng bansa. Kasi kaya lang tayo nag-away-away, kaya tayo nagtatalo, kaya tayo nagbibigay ng mga opinion natin. Dahil gusto natin yung the best para sa bansa natin, para sa mga babae natin. Walang daas, walang sakita, walang awayan, di ba? Mag-away mo tayo mamaya, bati na tayo dapat, di ba? Tapusin na natin yan. Pag-usapan natin, magtaas na tayo ng bonds or anything like that, okay lang yan. Pero darating sa point na kailangan natin magsakitan, may masaktan sa pamilya natin, hindi na po maganda yung ganon. Kailangan kung talagang para sa bansa ang nais natin, kung sana natin paabutin na merong mamamatay, merong masasaktan sa kung sino man. Okay? Kahit na gano'ng kawalang yapa yan, kahit na pinagbabantaan pa yung buhay mo, okay, magbanta ka na lang ng banta, huwag mo na lang gagawin. Okay? So anyway mga boss, maraming salamat po sa panonood ngayong araw na ito. Bago tayo magtapos, meron tayong Bible verse na bubitawan ko nga itong araw na to. Ang Filipos 4:6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin at daing na may kasamang pasasalamat, hilingin nyo sa Kanya. Ibig sabihin, mga boss, so tandaan niya, Filipos 4:6, huwag kayong mabalita sa anumang bagay o sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, mga boss, kung kayo ay dumarating sa mga pagsubok, yung matitinding pagsubok, huwag kayong mag-alala, huwag kayong madi-stress, huwag kayong madi-depress, huwag nyo isipin na wala nang kwenta yung buhay nyo, huwag nyo isipin na wala nang pag-asa, huwag nyo isipin na nag-iisa kayo, dahil hindi kayo kailanman mag-isa. Basta magtitiwala lang sa Diyos, humingi kayo ng tulong sa Kanya, time-team, ng seryoso, taos na puso, sabihin nyo sa Kanya kung anong kailangan nyo, sabihin nyo sa Kanya kung anong dinadaing nyo, sabihin nyo sa Kanya kung ano ang nararamdaman nyo, sakit, na may kasamang pasasalamat, magpasalamat ka sa Kanya dahil kayo ay buhay, dahil kayo ay nabigyan ng pagkakataon, dahil tayo ay mahalaga dito sa mundo, meron tayong value. Magpasalamat ka sa Kanya, sabihin nyo sa Kanya kung ano ang nararamdaman nyo, at 100% yan, 100% yan. Hindi kayo pababayaan ng Diyos, gagawa ng Diyos ng paraan para mas-solve ang problema nyo. Walang tao na makakagawa niyan, kundi ang Diyos lang. Magpapadala siya ng tao, di ba? Magpapadala siya ng tao para sagutin yung hinihiling mo, di ba? Ngayon, kapag hindi niya binigay kagad, huwag kang mainip dahil gumagawa pa siya ng paraan. Tinatayang niya yan. Tinatayang niya yan para sa'yo. Hindi basta-basta. Di ba? May due process din yan. Hindi porket nagdasal ka ngayon at humingi ka ng tulong sa Kanya, mamaya-maya, nandyan na. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon. Kung yun ang perfect time ni Lord para sa'yo, pwedeng ganon. Pero, ang paghingi sa Kanya ng tulong, ng panalangin sa Kanya, yung seryosong panalangin sa Kanya, kapag kayo ay nalulungkot, huwag kayong mainip. Darating at darating ang tulong ng Diyos dahil pangako niya yan sa ating lahat na hindi niya tayo pababayaan. Okay mga boss, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jing Maasinag at ang inyong kapayong tandaan, mas matibay ang tunay. Peace.